Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Shaiban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung mga ipipakalat na fake news ng mga DDS kasi i-debunk natin yan, uunahin muna natin itong kanilang sinasabi ngayong araw ay the big day daw, mga kababayan. The big day. Kung meron mang sinasabi na the big one daw, ang sabi rin po ng mga DDS na ang kanilang rally ay the big day mga kababayan. Bakit kaya si Evan? Kasi kinabukasan daw after na kanilang rally mga kababayan ko, magiging presidente na itong si Sara Duterte. Magiging presidente si Sara Duterte bukas mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Kaya sinasabi nila na the big day. Diba ang daming nabudol talaga eh. Ang dami ho nilang napaniwala mga kababayan. Nabubudol na naman itong mga DDS. Bakit? Kasi dito po sa word na lagi nilang sinasabi, kinaumagahan, magiging presidente na itong si Sara Duterte. Eh hindi naman yan mangyayari mga kababayan. Makailang beses na ho nila sinasabi na after ng kanilang rallying isinasagawa, magiging presidente na itong si Sara Duterte. Ano nangyari? Nung dumaan po na malakihang rally mga kababayan, yung last September 21. Diba walang nangyari? Presidente na ba si Sara Duterte? Hindi pa rin. Tapos ilang weeks nilang isinagawang preparation ng mga kababayan. Diba buwan ho yun? Nagiging presidente ba si Sara Duterte? I don't think so. Nakakatawa talaga eh. Kasi hindi nila yan magagawa mga kababayan. Kasi ayaw silang suportahan ho ng ibang grupo. Ang gusto naman kasi na panawagan ng ibang grupo ay para pananagutin at para ikukulong yung mga kawatan sa ating gobyerno mga kababayan. At wala silang sinisigaw na pababain sa pwesto si PBBM. Ang nagsigaw lang ng Marcos resign at saka pababain sa pwesto si PBBM, yun lang pong mga DDS pagkabayan. Pero yung mga pinklawan, ayaw nila. Kasi nakita nila na nagtatrabaho ang ating presidente at saka dahil rin po kay President BBM na booking itong mga korap na mga opisyal sa ating gobyerno makabayan. Pero hindi yan nakita ng mga DDS, di ba? Kasi ang gusto nila, i-install si Sara Duterte na maging presidente makabayan. Gusto kasi nila ng shortcut. O, di ba? Kaya nga sila, di ba, nanawagan po sa AFP at saka PNP makabayan. Ginamit pa nila itong mga retired. Gusto parang retired yata eh. Mga retired ba yun? Itong mga retired official o retired na mga sundalo, ginagamit pa nila na daw, meron na babakalat ng video na itong sundalo na to, siya daw ay nag-resign kasi para makriticize niya at saka maingganyo niya yung AFP makabayan. But in fact, siya po ay retired na sundalo makabayan. 'Di ba? Sumama ba sa rally ang mga retired sundalo noong last 21 makabayan or September 21? 'Di ba hindi sumama? Puro lang daldal talaga eh. Puro lang kasi daldal sa social media makabayan. Pero hindi sila sumasama. Tas ngayon na naman ho, gusto nilang pababain sa pesos PBBM, tas tinatawag nila ang rally the big day da makabayan. O, diba? Gonggong talaga eh. So ang rally ngayong araw, yan po'y pinangunahan ni Kiko Barsaga at saka yung yung bunganga na si Kuya Park makabayan. Yun yung tinatawag po na si Boy Lighter. Diba? Siya po'y pinadalahan po na sampina ng NBI makabayan. Kasi yung rally last September 21, siya kasi ang nanawagan na magdala daw ng lighter at saka susunugin yung Malacanang makabayan. Kasi gusto nilang gayahin yung nangyari doon sa Nepal. 'Di ba? Nagawa ba nila? Hindi. Pero sila po ay nagtangka makabayan. Anong palusot nito Pasyo? Na magdala daw ng lighter para magsasagawa sila ng prayer vigil makabayan. O 'di ba nagpalusot talaga eh. Pero hindi makakalusot itong si Kuya Park. Bakit? Kasi marami pa rin ho siya mga sinasabi. Like for example, kanina sa rally nila doon sa Liwasang Bonifacio makabayan, inciting to sedation pa rin ho. Tapos sabi pa niya, kanyang gin-challenge at saka inasar pa niya yung ating otoridad makabayan na kahit maubos daw yung papel sa kakagawa ng sampina sa kanya makabayan, hindi pa rin daw siya titigil.
Bakit kaya si Ivan? Siguro malaki yung pera sa kanyang likuran. Magandang gabi sa inyo. May mga lighter na bang lahat? Mayroon! Ay, sorry, baka mga sumpi na naman ako. Itigil na natin yung mga lighter na yan. Wala nga, Kasi pinadala na lang ako ng sumpi na. Sabi ko sa kanila, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadalan nyo ng sumpi na sa akin. Kasi kahit 100 truck pa ang yatid yung sumpi na sa bahay ko, hindi ako mapipigilan magsalita ng mga punyetang magnanakaw ng mga politiko na yan. O diba, kanina po na rally makabayan, meron pong ipinapakalat itong mga DDS. Well, actually, madami-dami ho ng konti. Konti lang naman. Madami-dami ng konti. Kasi nga diba, ipakita ko sa inyo itong video na kumalat ngayon makabayan. Well, actually, ito na po ay nag-viral ngayon. Kasi daw, marami makabayan. Ngayon, proud na proud itong mga DDS na mga vlogger at saka ang kanilang mga gonggong at saka mga tanga na mga followers na tomorrow, bukas, magiging presidente na itong si Sara Duterte. Dahil lang sa rally na ito makabayan. Let's watch this. O, di ba? Madami-dami rin po ng konti makabayan. Siguro, malaki rin po ang budget na inilabas ni Sara Duterte. Hey! Sino kaya yung funders makabayan? Kasi alam natin yan kapag marami kasi yung mga rallyista, ibig sabihin malaki yung budget makabayan. Kasi hindi naman yan gagalaw. Itong mga mahar nila na mga rallista, hindi yan gagalaw kapag walang pera makabayan. Kasi marami hong nagbubuking yan. Naglaglagan sila na meron talagang grupo na handang iarkila para lang sasama sa rally makabayan. At saka yung grupo na yon, hindi nila pipiliin or either sinumang grupo na yan, mga certain groups na yan, as long as okay yung budget makabayan, sasama talaga yan. Diba? Maraming beses na silang na-booking dito. At saka kahit po yung PNP, alam nila yan. Kasi meron silang na-interview na mga sumasama sa mga rally, sila po ay binayaran makabayan. Ang ibig sabihin, may grupo yan na handang iarkila para sasama sa mga rally. At malaki rin po ang factor dito or itinulong ni Chavit Singson. Kasi nga diba siya pinanawagan po ng rally pa rin makabayan. At saka nakita ko rin po sa post doon sa Facebook na meron pong nanawagan kay Chavit nang hingi ng tulong na daw papadalhan sila ng mga barko makabayan. Isipin nyo, ng mga barko. So para daw makaka-attend sila sa rally ngayong araw makabayan. Baka siguro pinadalhan po ng barko. O baka pinadalhan po ng malaking budget makabayan. Diba? Alam na natin yan. At saka sila po ay ibinuking ng dating DDS makabayan. Diba? Kilala naman natin itong si Pibos Talakera. Diba? Siya po ay dating DDS makabayan. At not just DDS, siya po ay organizer ng mga rally. Kaya dito, ibinuking ni Pibos Talakera kung ano ang kalakaran dyan sa grupo ng mga DDS makabayan. For more details, let's watch this. Tawang-tawa ako dun, yung ang daming nagro-rally. Alam mo, imbis na yung, naku, baka mapababa si BBM, ang dami-daming tao. Alam mo yung tawa ako. Tawan-tawa ako talaga. Kasi ilang beses kami nag-rally. Alam niyo yan, di ba, na nagalit ako kay PBBM, binatikos ko yan ng 2 years, nagaya ako mag-rally, mag-EDSA, sumama ako sa mga maiswug, tapos hirap na hirap kami kasi wala kaming pondo. Wala kaming pera, walang pondo, walang pumupunta. Tapos naloka ako. Ang daming tao ngayon. Alam mo kung bakit? Tanga rin tong mga nakikipaglaban sa bahay. Sa totoo lang, tanga din kayo. Slight may pagkabobo rin kayo eh. Yung OA, ang OA nyo, naiintindihan ko yung nararamdaman nyo, yung nagagalit kayo kasi nga ghost
project, yung pera ng para sa flood control, ninakaw ng mga tawag dito, ninakaw ng mga politicians. Naintindihan ko yun. Maski ako galit. Pero hindi pa pwede yung September 21 nagsalita na kayo, narinig na kayo ng presidente, gumagalaw na, may investigasyon, hindi rin naman kasalanan ng presidente na matigil yung investigasyon sa Blue Ribbon kasi yung mga DDS senator na nagnakaw, yung may insertions, di ba, ayaw nilang mabuking sila, so pinagtulungan nila si Ping Lacson. Tapos kayo, sumakay kayo, yung mga nakikipaglaban sa flood control. Napunta dun yung intention nyo. Diyan magaling ang DDS eh. O ngayon, may rally sila. Ano pinaglalaban nila? Nasaan yung pinaglalaban nyo tungkol sa flood project? Wala. Ngayon, ano pinaglalaban nila? Pababayin si BBM. Pag napababa si BBM, sino upo? Si Sara. Ngayon, kayo naman ang maghihirap na mag-rally. O, di bahala kayo sa buhay nyo. Diyos ko, wala ng Duterte supporters. Mga bayad na yan. Kayo lang mga nagra-rally para sa flood projects. Masyado na kayong OA. May makukulong. Hindi kayo makapaghintay. Gusto nyo rin trending? Kaloka. Nakakatawa. Ang tagal naming nag-rally. Ilang maisip, nagpunta pa akong Hong Kong. Linangaw kami. Loka, kung daming tao. Ala. Yung pinost ko, na si Pulong ilalabas niya lahat ng kayamanan nila ng mga gold. Totoo yon. Mapababa lang nila si PBBM. Tapos upo si Sara. Let Sara lead yan eh. Yang rally na yan. Let Sara lead. Magdusa kayo. Rally to. Okay, so yung kanina na video na maraming nakita natin na sumama sa rally mga kababayan, yun po ang grupo pinangunahan na nagngangalan na Kuya Park. Yung si Boy Lighter mga kababayan. Pero nag-merge yun sa ibang grupo rin po ng mga DDS. Pero hindi lahat DDS doon mga kababayan. Kasi alam natin, yung karamihan doon, mga hard ho yun na mga rallyista. As per sa mga sumasama ho sa mga rally na ngayon nagsalita na makabayan. Maraming grupo na hard na magrarally. Siyempre, pira-pirahan na yan eh. At saka, ang tanong natin makabayan ko, sino kaya ang nasa likod na funders dito sa mga nagrally na to? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So ngayon mga kababayan ko, while nagsagawa ho ng rally, yung grupo ni Kuya Park, itong si Kiko Barasaga, nagpunta rin po doon sa Forbes Park mga kababayan. At siya po ay napipicture na siya lang po mag-isa. O di ba? Gunggong talaga eh. Siya po ay napipicture doon sa labas po ng Forbes Park mga kababayan. So ngayon, siya po ay nabash. Kasi dito po sa comment, kung titingnan natin dito, meron po nag-comment dito na malamang sa malamang ay nandyan rin po nakatira sa Forbes Park mga kababayan. Bakit mo nasabi si Ivan? Kasi sabi niya, loko-loko lang ang pupunta dito. O di ba ang ibig sabihin, malamang nandyan siya sa Forbes Park mga kababayan. Kasi sabi niya, loko-loko lang ang pupunta dito. Tapos sabi pa dito, may sayad talaga. O di ba mukha talagang may sayad itong si Kiko mga kababayan. Tapos sabi pa dito, pabigyan yun na. May bagong security guard na sa Forbes. O di ba mukha talagang security eh. Kasi di ba ginawa na ho niya yan mga kababayan. Naalala niyo ba yung time po ni dating Speaker Martin Romualdez na nandun po sa labas nakatambay itong si Kiko Barsaga kasi hindi siya pinapapasok mga kababayan doon sa office ni Martin Romualdez. Di ba nandun siya parang security guard talaga eh. Parang mapakasinto-sinto mga kababayan kasi nahati sa dalawa itong rally ngayong araw mga kababayan. Pero yung sumama sa kanila, doon po sa nakita natin po na nag-viral po na video mga kababayan, malamang sa malamang, yun rin po ang hard na grupo ni Kiko Barsaga. Iba rin po yung kasama nila ni Kuya Park. So mamaya, yun rin pong grupo na yon ang pupunta daw mamaya doon sa Forbes pa mga kababayan. Kasi ba napansin natin, naka-black pa rin ho. Kasi ang sabi ni Kiko Barsaga, ang requirements na sasama sa kanyang isasagawang rally mamaya alas 10 doon sa Forbes Park ay dapat naka-itim na mga kababayan. Di ba yung pong sabi niya, dapat naka-itim, dapat naka-hoodie, dapat naka-shades, at saka
face mask mga kababayan. O di ba gusto kasi nilang gagayahin yung nangyari doon sa Nepal. Kaya nakaitim pa rin po ang kanilang tema mga kababayan. At bakit itim pa rin po, naka-hoodie, naka-face mask at saka naka-shades ang kanilang gustong isuot? Bakit? Para hindi sila makilala mga kababayan. Pinili nila ang alas 10 ng gabi. Bakit? Kasi gusto nilang tatawagin itong The Big Day. Kasi nga diba yung The Big One, ayun itong pag-usapan yung The Big One. Kasi nga yun, hindi maganda pakinggan talaga eh. 'Di ba yung The Big One daw makabayan? Yung conspiracy na sinasabi nila, yung sunod-sunod po na nangyari sa sa Lindol dito sa Pilipinas makabayan. Napansin niyo ba na meron talaga number 10, 'di ba? 10 ng una, yun pong October, di ba? 10 yung October. So, nangyari alas 10 ng gabi, at saka yung sa Davao, alas 10 rin po ng umaga mga kabayan. So, maraming 10 na number na involved dito sa Lindol. Napansin niyo ba yan? So, ngayon, gusto niyang gagayahin nito ni Kiko Barsaga. Kaya nga, tinatawag nila na The Big One, The Big Day mga kabayan. Kaya, alas 10 ng gabi, ang kanilang napili na oras. Pero para sa akin, bakit alas 10? Kasi nga mainit yung umaga mga kabayan. Kaya gusto nila alas 10 ng gabi, o 'di ba? Pero nagbabantay na ho ngayon ang PNP doon sa labas po ng Forbes pa mga kabayan. Kasi hindi sila hayaan na gagabain nila or gagawa sila ng kalokohan doon sa loob ng park mga kabayan. Kasi hindi naman lahat doon mga politiko. Hindi lahat. Marami ho doon mga residente mga kabayan na hindi po mga politiko. So yun po ang nangyari. Nahati ang grupo ng mga realista ngayong araw. So tiba-tiba sila mga kabayan. Nandyan pa itong nagangalan po na Kuya Park. Nandyan pa itong nagangalan po na Kiko Barsaga. So maraming funders dito sa mga realista. Tiba-tiba sila lahat. So ngayon, dahil nakita nyo ang viral na video ng rally ng mga DDS kanina mga kabayan, gusto nilang dagdagan yon. Kasi papaano nila mapapatanggal sa piso si PBM kung ganun lang sila kadami na nagrally? Do you think kaya nilang mapapatanggal po si PBM ng ganun na po kadami na nagrally mga kabayan? Dami ba yon? Or ganun po kaliit na nagrally mga kabayan? Hindi nila kaya. Bakit? Kasi kailangan talaga nila ng marami pang tao mga kabayan. Dapat kontrolado nila yung AFP, kontrolado nila yung PNP, kontrolado nila yung mga simbahan, at marami pang iba mga kabayan. Pati po yung Piklawan, dapat kontrolado nila at saka naisama nila sa kanilang rally mga kabayan. Baka may chance pa na matanggal sa piso si PBM. Pero wala silang bilang at talagang hindi mangyayari na magkakaroon sila ng bilang mga kabayan kasi nga iba ang kanilang isinisigaw. Patalsikin sa pesto si PBM. Ang ibang grupo ay nilang mapapatalsik sa pesto si PBM bagkos gusto nilang papanagutin at saka ikulong yung mga kawatan sa ating gobyerno. Pero ay nilang mapatalsik sa pesto si PBM. At ibang-iba talaga dito sa mga isinisigaw po ng mga DDS mga kabayan kaya hindi mangyayari na mapapatalsik sa pwesto si PBM. In their dreams only mga kabayan. Sila lang po ay nanaginip. Diba? Gonggong talaga eh. Sana itong si Kiko Barsaga at saka itong isang grupo mga kabayan, dapat talaga kakasuhan yan eh. Dapat talaga sasampulan itong si Kiko Barsaga mga kabayan. But tomorrow ho, Lunes mga kabayan, pag-uusapan na po yung ipa-file nila na complaint or ethics complaint dito kay Kiko Barsaga. At yan po'y nabalita kanina mga kabayan. Diba? Bukas na yan. Pag-uusapan yan ng Kongreso. Yan po'y kaabang-abang. Kasi gunggong talaga itong si Kiko Barsaga mga kabayan, dahil siya po ay sinakyan dito ng mga DDS at feeling niya sikat na siya dito dahil sa mga DDS. Ngayon, pinaundahanan na lang po niya yung gusto ng mga DDS mga kabayan. Diba? Gusto lang po niya na sasakyan ang anong gusto ng mga DDS. Pero siya dito ang namukhang saltik at saka sinto-sinto mga kabayan. Parang si parang si Bongzon. Parang si Rowena lang. Napansin niyo ba si Rowena mga kabayan? Diba meron siyang isinagawa po na parang teaser yun eh. Yung teaser na video na sila po'y sumasayaw. Na diba kasama niya itong si Libistre, kasama niya itong si Paulo na Marcoleta, at saka itong isa, si Rowena Guanzon mga kabayan. Diba gumawa sila ng teaser at sila po'y sumaya mga kabayan?
may napansin po tayo. Bakit sa Evan? Kasi itong si Guanzon, itong si Rowena, siya po ay nag-represent sa PWD. Correct if I'm wrong? Diba? Siya po ay nag-represent sa PWD. At siya, according rin po sa kanya makaabayan, I remember this, na meron siyang sinabi po sa kanyang vlog na siya daw ay PWD. Nung nakita natin ang video, makaabayan, sa teaser, PWD ba siya? Di ba mukhang hindi talaga eh. Sa tingin ko lang no, itong si Rowena ay nagdrama-drama makaabayan. Ginamit niya lang ho dito ang mga kababayan natin, ang mga PWD. Pero doon po sa video na yon, I think hindi siya PWD makaabayan. Correct if I'm wrong, Ma'am Rowena Guarzon. Di ba? I think hindi ka PWD. Ginamit mo lang ang mga kababayan natin na mga PWD. Di ba? Gunggong talaga eh. Sana no, sampulan tong si Guanzon makaabayan. So anyways, dito na tayo sa fake news ng mga DDS. Ano yan sa Ivan? Kasi para hindi sila mapapahiya, meron silang ipinakalat kanina na video makaabayan na makikita natin na maraming mga tao, marami hong nagrally makaabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Okay, so kanina ho yan nila ipinakalat makaabayan. At saka napakalat niyan yung page na Duterte Supremacy. Kanina ho yan. Nakita ko kasi yan na post po ni Pibos Talaquera, tas nilagyan niya ng fake news. Ngayon, nang yan po ay nabuking makaabayan ko kasi klarong-klaro talaga eh. Meron na ho silang isang video na nag-viral, which is totoo yun kanina makaabayan. Yung unang pinakita natin po na rally, totoo yun. Totoo talaga yun. Pero itong isang pangalawa na nag-viral rin po, hindi yan sa Pilipinas makaabayan. So kung bakit ko nalaman yan? As usual, the same pa rin po na process, tinitingnan natin yung imahe kasi malalocate ho yan ng Google makaabayan. Kung paano ko yan nalocate, let's watch this. Oh, di ba? Sa ibang lahi makaabayan, doon po ng rally na yon ay sa Nepal. Nepal pa rin makaabayan. Kahit titignan ho natin yung mga tao dyan sa gilid, kasi nga diba, pan niya yung video makaabayan. So, nung ginpost ko yan, ang video na yan, kitang-kita talaga, ibang lahi makaabayan. Hindi mga Pilipino. Pero may pagka-slight ang Pilipino. May pagka-slight kasi na parang Pilipino yung lahi ng Nepal makaabayan. Diba? May pagka-Pilipino sila, pero nakikita natin na talagang hindi Pilipino ang nandyan po kasama sa rally makaabayan. So sure na ho ako na yan po ay sa Nepal makaabayan. O diba? So ngayon, dahil po yan na booking kasi sinabihan ko ang mga kasamahan ko ng mga vlogger makaabayan, ipinakalat kagad yan. So yan po ay napatunayan natin na yan po ay galing sa Nepal. So ang ginawa po itong page na Duterte Supremacy, tinanggal niya ang kanyang post makaabayan. O diba? Booking na booking talaga eh. Alam nyo mga DDS, hindi kayo makakalusot sa amin. Napaka-easy na lang ho. I-locate yung original na location ng video. Napaka-easy na lang. Nandyan ho yung Google Lens makaabayan. Diba tinuruan ko na kayo kung paano gagamitin yung Google Lens? Ganyan lang ho yan DDS. Kaya hindi nyo mauuto ang mga Marcos supporter or pro-government supporter. Kasi lahat po ay mautak na ho ngayon. Marami na ho ngayon nagising po sa katotohanan na gunggong
na lider ang inyong sinuportaan, yung mga Duterte. And also mga DDS, meron akong paalala sa inyo. Galing ho sa isang abogado. Kasi kapag pupunta kayo mamaya doon sa Forbes Park, talagang malalagay kayo sa alanganin. Bakit? Kasi marami hong pwedeng ikakaso sa inyo. For more details, let's watch this. Sino dito nag-iisip sumunod kay Barsaga at magra-rally sa Forbes Park? Nababaliw na ba kayo? Oo, mayayaman ang nakatira dyan. Pero karamihan sa kanila hindi naman politiko. Wala silang hawak na kapangyarihan. At kung tutuusin, baka nga marami sa kanila galit din sa korupsyon. So bakit nyo guguluhin ang mga taga dyan? Dahil lang mayaman sila? Akala ko ba ang laban ay against corruption? Sa tiwaling opisyal, sa abusadong gobyerno, bakit biglang pera na ang kalaban? Hello, hindi yung mayayaman ang problema. Ang problema, mga magnanakaw. At kung sa tingin nyo, porket may pera ay kaaway ng bayan, mag-isip-isip nga kayo. Baka nga mas malaki pa ang pera niyan si Barsaga kaysa sa mga nakatira sa Forbes Park. Kung manggugulo lang kayo sa isang private subdivision, hindi na yan rally or protesta. Panggugulo yan. At kung mangdadamay kayo ng private citizens, baka bordering on criminal action na yan. Kaya bago ka sumunod sa Forbes Park, tanungin mo muna sarili mo. Lalaban ba ako para sa prinsipyo? Or manggugulo lang ako para mapansin? Oh, di ba? Yan ang dapat yung iisipin mga DDS na kapag magrarally kayo dyan sa Forbes Park, yari talaga kayo. Marami kayong kakaharapin dyan na kaso. At kapag meron na kayong kaso, do you think tutulungan kayo ni Kiko Barsaga o yung isa nagangalan po na Kuya Park Makabayan? I don't think so. So yan po dapat ang inyong iisipin. Huwag kayong mag-rally dyan sa labas ng Forbes Park. At mukhang totoo yung sinabi ni Atty. na baka itong si Kiko Barsaga ay mas mayaman pa ito kaysa sa mga nakatira dyan sa loob ng Forbes Park Makabayan. Kasi kayang-kaya ho ni Kiko Barsaga na mag-hire ng mga rallyista. O diba? Sa totoo lang, itong si Kiko Barsaga Makabayan, mayaman talaga yan eh. According ho sa taga Dasma, mayaman daw itong si Kiko Barsaga Makabayan. So anyways, forward tayo. Dito rin po tayo sa isang fake news na ipinakalat ng mga DDS Makabayan. Ano sa Ivan? Yung tungkol po daw sa sinabi ni SP Tito Soto na magkaroon na dito ng tax na 50% yung mga content creator, either ikaw po ay maliit na content creator or malaki daw na content creator Makabayan. Diba kumalat ho yan? At saka meron pa silang ginawa na AI Makabayan, AI video. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo yung AI video. Dapat patawan ng 50% tax ang lahat ng content creators, maliit man o malaki. Ang dali kasing kumita sa social media ngayon, isang upload lang, libo-libo agad ang kita. Kaya patas lang na mag-ambag din sila sa buwis, tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo. Okay, so yan po ang video Makabayan. Ang daming napaniwala talaga eh. Kasi kung titignan nyo, parang totoo na itong si Tito Sen yung nagsabi Makabayan. But actually, yan po ay AI. Ang daming napaniwala, ang daming nabudol, ang dami hong mga naloko ang gumawa ng video Makabayan. Ang gumawa ng video na yan, yung nagangalan po na Boss Idol. Kasi nga 'di ba itong mga DDS talagang tanga at bobo talaga eh. Napakadali po nilang mapaniwala Makabayan. Pero ibang-iba ho yan sa mga viewer ni Sir Ivan. Kasi ang mga viewer ni Sir Ivan, hindi ho yan madaling mauto or mabudol. Kasi alam na ng mga viewer ni Sir Ivan kung ano yung AI at saka yung hindi Makabayan. Alam nila yung totoo at saka yung hindi. Bakit? Kasi lagi yang tinuturuan ni Sir Ivan. O diba? Correct if I'm wrong. Kasi ito mga DDS may pagkatanga at bobo talaga eh. Ang dami lang napaniwala Makabayan. Tingnan nyo po kung sino yung mga nagre-repost niyan. At saka ang kanilang caption Makabayan, paniwalang paniwala talaga sila. Lahat mga DDS. Diba? Kasi para maraming magalit dito kay Tito Sen Makabayan. Isipin nyo, lahat ng mga content creator, either maliit ka man or malaki Makabayan, dapat papatawan ka ng tax na 50%. Ang dami rin pong mga malalaking content creator ang napaniwala sa video ni Makabayan. Nakita ko nga ng post niyan itong si Makagago, napaniwala talaga eh. Sayang si Makagago, napaniwala talaga. Pero siya po ay naliwanagan nung meron na pong nag-debunk niya Makabayan. Kasi hindi po yan sinabi
ni Tito Sen. Wala pong sinabi na ganyan si Tito Sen, mga kababayan. So ngayon, sino ang nag-post niya, mga kababayan? Na-trace namin itong dangangalan na Boss Idol. Itong si Boss Idol, mga kababayan, siya pala ay supporter ni Kibuloy or baka membro po ng kulto ni Kibuloy, mga kababayan. Kasi siya po ay praise na praise talaga ito si Kibuloy at siya kailangan daw nila si Kibuloy para mapatigil na itong nangyaring lindol sa ating bansa, mga kababayan. So klarong-klaro na siya po ay DDS at saka tauhan ni Kibuloy, mga kababayan. So ngayon, itong si Boss Idol, nakita ko rin po na siya ay namigay ng ayuda, paayuda. Pero EI, mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano kagunggong to. Siya po ay namigay ng ayuda, pero EI lang pala. EI yung picture, mga kababayan. Diba? Kung gaano kapiki ang kanyang pagkatao, gano'n rin po kapiki ang kanyang ugali, mga kababayan. Well, hindi niya pala kaya na mamigay ng ayuda sa ating mga kababayan kasi ayaw niyang mabigay, mga kababayan. EI na picture ang kanyang ginawa para lang mapakita po sa kanyang mga followers, mga kababayan, na siya po ay namigay ng tulong sa mga kababayan natin ng salanta ng kalamidad. Gunggong talaga eh. Ano ang tawag sa klaseng tao na ganyan, mga kababayan? Diba kulang sa parang kulang sa pansin, meron talagang mental problem eh, parang si Kiko Barsaga, mga kababayan. So dapat magsama itong si Boss Idol at saka itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, kasi bagay na bagay silang dalawa. Napakaipal at saka gusto talaga ng limelight, nagmahilig mapakalat ng fake news at saka gusto niyang pababain sa pisto itong si PBBM. So dapat magsama silang dalawa, mga kababayan. Pero ngayon, ang nangyari dahil siya po ay nabuking, tinanggal na niya ang kanyang ginawa na EI dito tungkol po kay Tito Sen, mga kababayan. Ganyan naman kasi ang mga DDS kapag sila po ay mabuking, mga kababayan, nagdidelitan kaagad po ng video or post dyan sa kanilang Facebook account, mga kababayan. Yan ay dapat pananagutin po sa ating gobyerno. Diba? Gunggong talaga eh. Pagkatapos na magkukos ka ng problema sa ating komunidad, mga kababayan, diba? Ang dami niyang napaniwala, ang dami niyang nabudol. Dapat pananagutin itong klaseng tao na ganito, mga kababayan. Kasi sila po ay totoong salot ng ating lipunan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, pasalamatan muna natin ating mga viewers na nag-like, and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Okay, so syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Mayroon siyang 46 na mga comments. Nandyan rin si Juan Acosta. Mayroon siyang 33 na mga comments. Relina Barlomento. Mayroon siyang 22 na mga comments. Nandyan rin si Lobela Tangarurang. Mayroon siyang 17 na mga comments. Ana Aurelia Simon. Mayroon siyang 16. Lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Maria Mendeciplon, Erica Mapagmahal, Elena Manuel, Ninita Omale from Bustos, Bulacan. I-shoutout natin si Antonio Bernardo, End Times Rapture, Tony De Los Reyes from New Jersey. Hi to Eva Narita. Nandyan rin si Eva Narita from Japan. Nandyan rin si Rita Mejia, Marilyn Ortiguero, Tis Malbataan from Barcelona, Spain. Hi to Corazon Villar, Numeriano Sundoy, Normi Batalier from Uwas, Albay, Bicol. Nandyan rin si Romeo from Lancaster, California, Rosalie Descalzote, and hi to Emel Porto. Okay? So ngayon, mga kababayan ko, pag-uusapan natin yung tungkol kay Digong na kung saan na-reject ang kanyang in-request na magkaroon dito ng temporary interim release itong si Digong. Diba, nakita na ho natin yung desisyon ng ICC na yan po ay nireject, mga kababayan. Hindi pinagbigyan itong si Digong. So ngayon,
According po sa ating mga kababayan, mga netizens, at saka yan po ay kitang-kita talaga kung sino dito ang nag-cause or nagbigay ng problema doon kay Digong at kung bakit malaking factor dito sa pagkaka-reject ng interim release kay Digong itong si Sara Duterte mga kababayan. Ito rin pong si Basti Duterte. Silang dalawa dito yung nakitaan po ng angle ng taga-ICC daw kung bakit hindi pinagbigyan ang interim release ni Digong. Ako nakita ko rin po lahat po ng pamilya Duterte. Lahat rin po ng mga DDS supporter makabayan. Doon pa nga lang sinasabi nila na kidnapping daw yung pagkaka-aresto doon kay Digong makabayan. So malaking factor na ho yun. Isipin nyo, yung pagkaka-aresto kay Digong, kidnapping daw yun makabayan. So yun po ang nakita ng taga-ICC. Kaya hindi pinagbigyan itong si Digong na magkaroon ng interim release makabayan. So ngayon, ipakita ko yung video ni Jam Magno kasi binanata niya dito itong si Sara Duterte makabayan. Pati po yung mga DDS supporter. For more details, let's watch this. Alam ko na talaga na dapat nanahimik na lang yung mga anak niya dito sa Pilipinas. Na kung totoo man talaga na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila, edi sana nanahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana, siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Kasi siya po ang named reason. One of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal na sana bago kayo mag-appeal, ayusin niyo po muna at pagsalitaan niyo at pagsabihan niyo yung kapatid ninyo na yan naman talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICC dahil libre ang pinagagagawa niyong kagaguhan. Libreng-libre ho ang pinagagagawa niyong bring him home rally na wala talagang natutulungan, nadidiin pa siya sa loob. Diba? Saan ka makahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Sige nga, and you expect na mag-a-adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. For you. Napaka self-entitled, allergic to accountability piece. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Bayaran my ass. Why would he waste money paying the ICC when you are doing stupid for free? Mga my love. Diba? Imbes to zip your mouth and understand due process. Diba? You got, diba? Pinagastusan pa kayo ni Amy ng napakamahal na lawyer. Diba? May legal team kayo na amazing. Walang magagawa ang legal team nyo na amazing na napakamahal kasi hindi naman yan libre kung libre naman ang katangahang pinagagawa para hindi talaga mabigyan ng interim release si PRRD dahil gamit na gamit nyo siya na nasa loob lang siya. Diba? Kaya mas dumoble yung galit ko nung nabasa ko na yung 23 pages eh. Kaya ayoko na sanang gawin to pero request. Diba? Nakakagalit. Nakakagalit dahil hindi kailangang pumunta sa dahig, makikipagbardagulan para sa humba at ipapahiya ang sarili kong bansa para sabihing mahal ko si PRRD. Dahil kung mahal nyo siya, gagawin nyo lahat para hindi siya mas maipit sa dahig, mga be. Diba? Gagawin nyo lahat na susundin at rerespetuin ang korte. Palibhasa kasi, sanay na sanay kasi kayo, di ba? Na self-entitled kayo. Main character energy kayo. Eh, ang main character lang naman, si PRRD lang. Hindi kayo. Tapos kayo magagalit sa akin, oh, si PBBM naman nabayad, buang ka. Libre, day. Libre. Kayo ang gumastos, yung mga bring him home nyo. Di ba? Sino ba gumastos ng mga bring him home? Di ba kayo lang din? Ay, hindi libre yan. Oo, hindi binayaran yung mga pumupunta. Pero kayo ang dumiin sa kanya. Kayo. Kasi dapat, kung hindi ka naman legal team, hindi ka naman abogado ni PRRD, manahimik ka, behave, sit at home.
ikaw ang stay at home. Pero hindi. Dahil sinusuportahan nyo at sinasamba nyo yung mga anak niya na ginagawa lang naman siyang political leverage. Do not do that to my father, si mong mata. Kayo ang may gawa. Kayo ang may gawa. Kaya nga, mahal na mahal siya, kaya sinusunod ang kagustuhan nyo. Kasi kain na kain ng tae with extra rice yung mga DDS dahil mahal na mahal nila si PRRD. Buti na lang ako, nagising ako nung 2022 nung nakilala ko kayo. At doon ko sinabi sa sarili ko, I'd rather not. Kasi ayoko na minamanipulate ako, na aamoy ko ng maayos. Eh kayo, sambang-samba sa mali naman. Sambang-samba sa pinagagagawa na hindi naman tama at hindi nakakatulong. Kahit sino pong tanungin yung abogado, ha? Nasabihin sa inyo na pag may kaso ka, kahit normal ka na tao, shut up ka sa kaso mo, be. Huwag maraming arte. Dahil ang desisyon sa kaso mo, andun yan sa korte gagawin. Ha? Hindi yan sa public opinion. Okay? Dahil hindi kasali ang public dyan. Isa pa, iniinsulto nyo si Cristina Conti, hindi ho ba? Pero si Cristina Conti, prinangka kayo. Pati ako, prinangka ko kayo. O, anong ginawa nyo sa akin? Di ba insulto nyo ako? Day, ako lang ang nagsabi ng totoo sa inyo, Day. Na yung katangahan ninyo, wala talaga kayong na-achieve. Nagbakasyon lang kayo sa The Hague. Yun lang naman talaga yung totoo. Nakapagbakasyon kayo, di ba, on either the Philippines expense or on the expense of people that believes what you are doing is helping when it's not. Kaya yung galit ko, ganito. Kasi buwan kong kinimkim yung galit ko na to eh. Yung blame na blame kayo, oh, weak leader si PBBM. No, he's not, baby girl. Paano naman siya magiging weak? He is silent. Weakness and silence are two different things because apparently when you have a case, silence is a superpower. Silence is a mode to show people you are smart if you are silent. Because in this case, in the denial of the interim release and in the subsequent filing of your appeal, your mouth is what got you in the hole in the first place. That mouth that refuses to shut up. Ginamitan naman daw ng utak yan. Kasi di ba, almighty, all smart, all amazing, all wonderful, and there you are, all for nothing because he was not granted an interim release because of all of you. Ain't that funny, ain't that nice, and ain't that convenient. That's why you want him stuck in there, because you will use him to your benefit, not his. That's why I'm pissed off because he deserves to be home. But no, you're the very reasons he's stuck in there. At hindi ko talaga kayahin na maging nice and wonderful and great. 'Di ba? Kasi bilib pa kayo na kakayanin ni PBBM na may gawin? Wala, be. Kayo yan, libre. Oh, di ba? Sumabog si Jam Magno Makabayan. Tapos napansin niyo ba yung sinabi niya na merong napuntahan doon sa The Hague at saka nagkalat doon sa labas po ng ICC Makabayan? Yung mga vlogger ho na hindi nila alam kung sino ang gumasto sa kanila, either yung pamilya Duterte, either ang gobyerno ba natin. Di ba nagpunta sila si Crisette Chu doon at saka nandun pa ito sila si Tio Moreno, yung Mark yata yun ang name yun ng isang Makabayan na vlogger kasi marami sila eh. Nagpunta sila doon para magbakasyon Makabayan. Tapos according sa kanila, nagpunta sila doon para daw tutulungan yung si Digong Makabayan. Tutulungan nila yung Filipino community na nandoon na sumusuporta
kay Digong Makabayan. Nakatulong ba sila? Hindi. Mas lalong nadiin at saka nagproblema itong si Digong Makabayan. Kasi ang nangyari doon, di ba sila po yung nagsuntukan? Naalala ba nagsuntukan sila Makabayan? Tapos yun pong nangyari, nandun rin po ito sila si Marlica, nandun sila si Banatbay. Dahil lang sa humba Makabayan, nag-aaway sila. So talagang nakapagbigay ng sakit ng ulo itong mga supporter ni Digong Makabayan. Mas lalong lumala ang sitwasyon ni Digong dahil sa mga DDS vlogger at saka sa mga DDS supporter Makabayan. Diba? Gunggong talaga eh. So yan kasi ang gusto nilang ipakita sa kanilang mga viewer na daw sila ay totoong supporter ni Digong. Where in fact, hindi. Ginamit lang nila itong si Digong Makabayan. Mas lalong nakapagbigay dito ng sakit ng ulo kay Digong ang mga DDS vlogger. Nakaganyan itong si Digong dahil ho sa mga DDS supporter Makabayan. So tama itong si Jam Magno, di ba? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo itong vlog ni Mike Abe kasi i-explain niya dito Makabayan kung bakit talaga hindi napagbigyan ng temporary interim release itong si Digong. For more details, let's watch this. Ito yung mga dahilan kung bakit binasura ng ICC, International Criminal Court, ang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Digong Duterte. Alam nyo, mula lumabas ito kahapon, ang desisyong ito hindi ko kagad ginawa. Kaya ngayong araw na ito, ginawang topic at higit na ating maipaliwanag sa inyo. Total, pagkakataong medyo makarelax para malaman. For your information, sa mga Duterte supporters, Marcos supporters o anumang organization, pero importante pong malaman po ninyo. Tatlong mahahalagang punto ang naging basihan ng ICC judges, mga judge, kaya hindi pinayagan pansamantalang makalaya si Duterte. Okay? Number 1, hindi po na-justify ng mga Duterte at ng kanyang abogado na si Duterte ay walang kinalaman sa crimes against humanity doon sa Davao City nung siya ay mayor pa lang at nung siya ay maging pangulo sa operasyon ng anti-drugs campaign na maraming natukhang. Hindi po na-justify ng kanyang abogado na walang kinalaman si Duterte ron. Yan po yung more or less maging basya. Number 2, kidnapping issue. Okay? Kasi yung kidnapping issue, ito po ang pinaputok ng mga Duterte, ni Sara Duterte, anak at Vice President ng bansa, na sinasabi niya mayroong sabwatan ang Marcos administration at ICC, kaya daw kinidnap ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Yun po'y hindi nagustuhan ng ICC. Okay? Dahil dyan, nagalit ang ICC or sinabi ng ICC, maling paratang yan. Maling paratang ang kidnapping. Kasi sa akin pong opinion, pag sinabi mong kidnapping, kawalan ng respeto sa rule of law ng International Court. Kasi ang pag-aresto nakabase sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nakabase sa mga reklamo at kasong kinakarap ng akusado like Duterte. Pero pinalabas nila na kidnapping ito. Mali ang paratang na yan at hindi tinanggap ng ICC ang mga sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Yan yung number 2. Okay? Kawalan ng respeto. Ay, wala kayong respeto sa korte. O, edi yan ang nangyari sa inyo. Pangatlo, hindi nagtiwala, hindi nakuha ng mga judges ng ICC yung assurance na hindi magtatago. Okay? Si Duterte sa oras na kanilang payagan ng interim release. Alam niyo kung bakit? Ako matindi ito. Nakita ng ICC at napakinggan yung sinabi ni Sara Duterte doon sa rally sa The Hague ng mga DDS supporters. Na ang sinabi doon ni Sara Duterte, kidnapin na lang. Ano kidnapin? Itakas na lang. Itakas daw si Duterte.
sa ICC. Wow! Hindi yun nagustuhan. Naging dahilan sa tingin ng ICC judges, aba, hindi pala pwedeng i-release ito dahil magtatago ito kasi may balak palang itakas sa ICC. Lahat po ng sinabi ni Sara Duterte, ng mga Duterte lawyers, ng mga Duterte supporters, nakasama sa ICC judges at sa ICC mismo. Ako po bilang mamamahayag at bilang political blogger nakatutok sa isyong ito, nakakaranas din po ako ng matinding batikos, baser, troll ng mga Duterte supporters kasi ayaw nilang intindihin yung paliwanag. Sarado kasi ang isip nila eh. Pag minabanggit tayong isyo tungkol kay Duterte, ang tingin nila binabanata na. Hindi hubanat ito. Balita ito, may basihan ito ang totoo, hindi lang yung matanggap. O katulad nito, sinasabi natin yung totoong basihan ng ICC. Magagalit kayo sa akin dahil bakit ganyan ang paliwanag. Ay, yan ang totoo eh. Di ba? Maging si Harry Roque na inyong kapanalig, yan din ang sinasabi. So sa aking opinion, mga Duterte family at supporters ang nakasira, kaya nawala ng tiwala rin ang ICC sa inyo. Nakasira kay Duterte. In other words, yung mga rally sa daig, pagsasalita ng mga speaker doon at ng ni Sara Duterte, monitor ng ICC from day one, sinabi ko na. Hindi nakatulong yan. Nakasira pa. Ang linaw-linaw. Walang tiwala ang ICC na kanilang pag pinalaya si Duterte ay babalik pa ito o hindi magtatago. Ikinagalit din ng ICC at sinabing hindi totoo na kidnapping ang pagkaka-aresto kasi may warrant of arrest. At bago nagkaroon ng warrant of arrest, merong nakitang probable cause o dahilan para arestuhin ang akusadong si Duterte. Yan ang paniniwala ng ICC. At yung pinakamatindi, mukhang ito na yung pagbabasihan hanggang sa huli, sa aking opinion. Ayaw ko naman pangunahan, opinion lang ito. Hindi nga po na-justify ng mga abogado ni Duterte na walang kinalaman ang dating Pangulo sa crimes against humanity. Mabigat. O anong gagawin natin ngayon? Wala na. Tuloy na yung trial sa mga susunod na araw. At hindi makakalabas si Duterte. Kasi itong 3 ground na aking inisa-isa, inulit ko pa. Nabasihan para hindi bigyan ng temporary release. Abay, napakabigat yan. Kaya pala naman, alam nyo, marami kasing panlilin lang kayong ginawa. Si Sara Duterte, walang ginawa kundi umikot ng umikot sa buong mundo. Siraan ng Marcos administration at ICC sa international community. Ay lahat ng sinasabi ni Sara monitor ng ICC. Nakalimutan yata nilang International Criminal Court. Maraming bansa sa mundo ang membro ng ICC. Ultimo yung mga bansa kung saan nagpupunta ron si Sara, binabanatan niya ang ICC. Kidnapping daw ang ginawa. At Philippine government. O, hindi nayari kayo. Kayo mismo ang nagpahirap. Kayo mismo ang nagdala sa kumunoy ng matinding kulungan na matagal-tagal na panahon against Duterte kasi kayo. Kung kayo nag-relax, sumunod sa tamang proseso, hindi kayo makakaganyan. Ang tapang-tapang nyo kasi wala sa lugar. Ano ba ginawa ni Duterte nandito pa? Sasampalin daw niya, sisipain daw niya ang mga prosecutor ng ICC. Makikipaglalaban daw siya. Wala siyang karespeto mula ulo hanggang paa sa ICC at mga judges. Hindi ba yun ang pinagsasabi? Ang hina daw ng Korte ng Pilipinas, hindi daw siya makasuhan at hindi siya mahuli. Di ba? Katakot-takot ang mga pagyayabang sinabi. O anong nangyari? Ngayon, kalaboso, wala nang interim release. Ito pa yung isang bad news. Sabi ng mga ICC lawyer, o sabihin mga private lawyer dyan sa ICC, malabong bigyan ng consideration kung halimbawa mag-a-appeal para baguhin ang desisyon ng ICC tungkol sa pagbasura sa interim release. Malabo rin yun. Hindi daw mangyayari yun. Hindi ganun kadali. Kasi nga yung 3 ground napakabigat. Malabo pa sa sabaw ng pusit na kahit mag-apila. Walang ginawa yung abogado ko. Hindi. Ang dating kasi ng mga Duterte at mga abogado ni Duterte, akala niya, local politics, local issue, sinabi ko naman ng araw pa, hindi ako nagmamagaling.
Walang pakialam ang ICC sa political issue sa lahat ng bansa sa mundo, kasama ang Pilipinas. Ginagawa nilang laruan at politika yung pagkaka-aresto kay Duterte, ng mga Duterte mismo at mga Duterte supporters. O ano kayo ngayon? Nakanganga kayo. O huwag kayong magagalit, pinag-uusapan lang naman. Malabo nang makalabas Duterte. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Please Bagminat, Joselito Tanyongon, and family from Mabini, Batangas. Isyatat natin si Felma Cabato, Shirley Riesman, John Mer Blog, hi to Evelyn Garcia, Abing Sulet, nandyan rin kasama natin si Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City, Manila. Hi to Zeriza Rivera from Cebu. Isyatat natin si Marilo Bidnarek from Ilocos Norte, Chatuto, Marilyn Santos, Elmer Pinaranda, nandyan rin si Arlen Baraki, Flor Gumapak, Tiger Look, Emily Basog, Jill Coligado, nandyan rin si Rogelio Lacerna, Devon Nares, and hi to Evangeline Borgonio. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung 4 alas. For more details, let's watch this. Ganda yung gising ko kanina. Yan. Kaya medyo mababa yung aking loob. Yan. Hypersec. Thank you, Unless hindi nyo napansin. Ay, bale wala yung double espresso. Wala. No, narinig ko yung music ni Christian Esguerra. Yan. Sino yun? Napakamalas mo naman. At pumunta ako sa aking maliit na garden. At Yun, ako ng kaping barako. Yan. Mga cactus. Tumingin ako sa kawalan. Yan. No? At nakita ko yung mga halaman na tinanim ko. Yan. Buti pa yung mga halaman na tinanim ko, tumutubo. Oo. Diba? Yung mga iba nating mga politiko at mga tao sa gobyerno, hindi tumutubo dahil ghost projects. No? Kaya po, medyo malumanay. Kalmado. At tuwan-tuwa ako doon sa proposal ng isang senador Ano yun? na magkaroon tayo ng snap election. Lahat daw sila ay mag-resign, Resign. reset at magkaroon ng snap election. At para sa unang tingin, parang very revolutionary. Gandang ideya. Reset, Oo. systems change, Yan, baguhin yung sistema, lahat kasi ay corrupt. Yan, No? Hindi lang niya na-emphasize na kasama siya ron. Kasi lahat ay corrupt. No? Kaya kailangan baguhin yung sistema. Kaya maganda ho yung proposal. Sa unang tingin. Sa unang tingin. Sa unang tingin. No? Parang sa unang tingin, napakaganda lalaki ni Alan Herman. No? Ganun ba? Sa unang tingin. No? Yan, no? Pero habang nakikilala mo. Habang nakikilala mo ay maganda pala kanya kalooban. Yeah. Pero ito ay hindi ganun kaganda. No? Dahil una ay ayoko sana sabihin pero parang ipokrita. Yo! Babaguhin mo yung sistema, ikaw ay isa sa mga pillars nung sistema na yun. Tama. Diba? Tama. Dynasty ka eh. Kaya Yun. nga, diba, yung kapatid mo ay senador. Yun. Yung ay mayor. Yun. No? Buti na lang, yung isa mong kapatid Ay. ay hindi. At bumabati ko sa iyo Sili na Tama. kung ikaw ay seryoso dyan, edi maganda, mag-resign tayo lahat. Lahat. No? The very Lahat good ng one. mga Cayetano. Mag-resign sa Senado, mag-resign sa Taguig, at sabi nga niya, baka makakabuti yun. Yeah. Huwag Sa na tayo Senado, tumakbo. at saka sa Taguig. Tagig. Kaya, simulan mo. Yeah. Tama. Ikaw yung mauna, at kung yung iba ay makikitang maganda kang ehemplo, Yeah. edi susunod sila. Susunod sila. Kung sakaling hindi sila ma-inspire sa iyong example ng pag-resign, edi ikaw lang nag-resign. Pero sabi niya, Sek, di ba? Mauna ko. Pero kailangan sumunod kay lahat. Sabi niya ganun. Hindi pa, ang resignation kasi voluntary. Voluntary. Hindi mo pwede yung i-impose. Nandamay pa eh. No? Resignation Nandamay pa. Voluntary no? Kaya, tapos, ganda rin ang kanyang track record. Dahil siya yung mga unang traidor sa ating bansa. Easy. Sabi niya, sinuportahan niya yung statement ni President Digong noon. Tama. Naalala ko yun. Masama na tayo ay maging probinsya ng China. No? Tama. Yung panalo sa UNCLOS na I remember that. isang papilya na dapat itapon Basura. sa basura. Uy. Yung Secretary of Foreign Affairs noon. At all out yung kanyang support sa ganyang klaseng
katraidoran. Wow, he's so calm. At hindi pa siya nakontento ron. He's got a bedroom voice. Nagsalita pa siya sa United Nations at ipinagmalaki niya ang tokhang. Yun. Pinagmalaki ang tokhang. I don't know this version of Sek Llamas. Pag pinagmalaki niya. I kind of like it. Ang sabi pa nga niya, sinasalvage ni President Digong ang future ng ating kabataan. Yun. Play of words, nililinis niya ang mga kriminal sa ating bansa. Napakaganda ng kanyang speech sa United Nations. Kung kayo po gusto niyong balikan, nasa YouTube yun. If it's there forever. Hindi naman namin sinasabing At bisitahin. hindi nun ina-undermine yung crimes against humanity ng kanyang boss. Tama. Hindi siya nagko-compliment doon. Kaya wag niyo. Pero panoorin niyo ho. No? Ikalawa. Ikalawa. Sabi ng ating mga legal luminaries na definitely kahit siya ay abogado, hindi siya kasama ron. Hindi siya kasama ron. Pain na pain yun. Ang sabi ni Justice Carpio, Justice Ascuna, Mabigatin yan. etc. Mabigatin yan. That is patently unconstitutional. Oo nga. Ibig sabihin, labag sa batas, labag sa konstitusyon. Labag. Yung proposal niya na yan. Correct. Wala yan eh. Wala. Mukhang You nasa can't isip find it. niya yung snap election nung 85. Iba naman yun, sir. Iba ho yun. Ibang-iba yun. Authoritarian yung sistema noon. No? Pero baka yun yung kanyang consciousness eh. No? Baka hindi talaga niya ginagawa ito para sa demokrasya. Ayun. No? Yun yung... Kung hindi para sa demokrasya, bakit niya ginagawa kaya, Sek? well, hindi naman bago dito sa taong ito yung pagiging unconstitutional. Yan. Huwag niyo kalimutan, siya yung nag-invento ng salitang remand during the impeachment process. Nasa YouTube din Baka yan, guys. nakalimutan nyo na. Ayun. No? I like this. Para tayo nasa campfire. Sinabi niya, di ba? Remand. Saan niya hinugot yun? Wala rin naman yun either sa Constitution o sa rules ng Senado. Ano in order ni Sek? Palalahanan niyo lang ako kung ako ay naging emosyonal. No? Ganda. Kalmado ako. Maganda yung gising. Kalmado nga Maganda yung gising Para ko akong kanina. binabasahan ng Kaya, bedtime story. Yung kanyang track record. Sige, Kuya Bonji, tuloy mo pa. Yung kanyang track record ay hindi masyadong malayo sa unconstitutional. Hindi ako magugulat kung middle name na yan. No? At ikatlo, kaugnay dito, ay baka yun ang kanyang ginagawa. Wine-weaponize niya, no? Itong china-channel niya, itong galit ng mga tao. Ako hindi galit, ha? Hindi. Kalmado na. China-channel niya ito, no? Wine-weaponize niya ito, hina-hijack niya ito. Itong undemocratic objective. Dahil pag sinabi mo na resign all, reset, no? Ang ibig sabihin niyan ay revolutionary government. Absolutely. At ikaw, siya. kasama ng mga kaalyado mong allegedly revolutionary, ang magpapatakbo ng gobyerno. Buti na lang, walang kumagat. Dahil kung may kumagat, nag-resign all, di tayo pinulot ngayon. No? Saan tayo pinupulot? No? Kaya, malinaw yung kanyang objective. Siguro dahil ito naman ay baka lang. Yung objective niya na maging Senate President ng Lunes. Kaya, equal na tayo. Sports Earth. Lahat na tayo mag-resign. Dahil hindi ako naging Senate President. Tama. Till the next time. Di ba? Baby bathwater. Tapos lahat. Yes. No? Through the baby with the bathwater. Yes. No? Imaginein mo, nung baby si Doc Gito. Gusto mo itapon. This is the greatest bardagulan. Thank you po. Pasensya na po at medyo mababa yung loob ko. Ganda nga. Maganda yung garden ko. Habang ako umiinom ng kape, nakatingin sa kawalan. Sa kalawakan ng kawalan. Marami pong salamat. Okay, so kasama rin po natin si Carmencita Smith, Percy Shalana, Kalmar Takan. Nandyan rin si Mader Dir, Haitzo Floria Catricot, Corazon Fernandez, Carmelita Jokson, Barbs Barito. Nandyan rin si Minerva Magnaong, Lyra Ruma, Kini Diamond, Basi Villaflor, Albert Ocampo, Sammy G. Dali, Haitzo Mens Niyaka Nolpes,
Luz Laico, Gansky Ansay, kasama rin natin si Nenita Salen Ilan, Carolina Gragers, Elmer Pinaranda, Roy Hermogines, nandyan rin si Jeco Jerry Cabreros, i-shoutout natin si Rainy Ocharan, Ed Almoite, Lisa Ignacio Santos, Moneth Doctolero, Maui Soliano, Elma Valdez, Lani Olivar, Candy Ortez, and hi to Alicia Lee. Okay. So mga kababayan ko, yan ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa inyo ngayong araw upang humingi ng gabay, lakas at kapayapaan. Salamat sa panibagong buhay at pagkakataong maging liwanag sa gitna ng pagsubok. Naway patatagin ninyo ang aming pananampalataya at pusong handang maglingkod sa kapwa. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang mga biktima ng mga nagdaang kalamidad. Kalingain po ninyo sila, ang mga nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Ipadama ninyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng tulong, malasakit at pagkakaisa sa bawat Pilipino. Naway maging daan ang aming mga kamay sa pag-asa at pagaling ng aming bansa. Idinadalangan ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
si Apolacay. Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagka-Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat